Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang post-apocalyptic zombie movie mula 2016 na pinamagatang The Girl with All the Gifts. May mga spoiler sa unahan, kaya mag-ingat at alagaan ang sarili. Nakahiga si Melanie sa kama habang umiilaw ang mga ilaw sa kanyang selda. Bumangon siya at naghahanda para sa paaralan. Dumating ang dalawang sundalo at masayang binati niya sila, pero ang tanging pakialam nila ay itali siya sa wheelchair. Ikinakaladkad nila siya palabas ng hallway at isinasama sa linya ng iba pang batang tulad niya. Sina Melanie at ang iba pa ay inilalagay sa isang silid-aralan ayon sa numero. Hiling ni Melanie sa guro nilang si Miss Justino na kwentuhan sila, at iminungkahi niyang magbasa ito ng isang mito para mabilang din bilang kasaysayan. Pumayag ang guro ng may pag-aalinlangan at binasa ang mito ng Pandora's Box. Pagkatapos ng klase, ibinalik si Melanie sa kanyang selda kung saan ayaw siyang batiin ng magandang gabi ng dalawang supladong sundalo. Paglaon, binigyan siya ng hapunan, isang pinggang puno ng uod. Nakakatulog siya habang kumakain. Kinabukasan, dinalaw siya ni Ed Caldwell. Nasagot ni Melanie ang palaisipan na ibinigay ng doktor, kaya binigyan siya nito ng bago, isang logic problem. Pinapasagot niya kay Melanie ang problema ni Schrodinger's cat. Nang hindi makasagot ang bata, may isinulat ang doktor tungkol sa pag-ugali niya at binasa yon pabalik, tinatawag siyang subject. Sa huli, humingi ang doktor ng numero kay Melanie at sumagot ito ng 13. Kinabukasan, kinuha ulit ng mga sundalo si Melanie at ang ibang mga bata para sa klase. Habang itinutulak siya sa tabi ng mga selda, napansin niyang hindi nabuksan ang selda #13. At pagdating niya sa classroom, bakante pa rin ang upuang iyon. Nagbigay ang guro ng writing assignment at nag-aalala ang mga bata dahil hindi raw nila alam ang isusulat. Si Melanie lang ang may mahabang sinusulat sa kanyang notebook. Kaya nang humingi ang guro ng voluntaryo, mabilis siyang nagtaas ng kamay. Ikinuwento niya ang sarili bilang tagapagligtas at bayani. Naantig ang guro at lumapit kay Melanie para hawakan siya, biglang pumasok si Sergeant Parks at sumigaw na ipinagbabawal ang paghawak sa mga bata. Lumapit siya sa isang bata, tinaas ang manggas at inilapit ang braso dito. Inamoy siya ng bata at bumuka ang panga na parang kakagatin siya. Ginaya rin ito ng ibang bata. Pagkatapos ng klase, pumasok si Parks sa selda ni Melanie habang naghahanda ang iba na tanggalin ang tali niya. Inaasar siya ni Melanie kaya iniwan siyang nakatali sa upuan. Nang gabing iyon, dinalaw siya ni Justino at nang makita nitong naiwan si Melanie ng ganoon, tinanggal niya ang mga tali. Ngunit naamoy ni Melanie ang scent ng guro at nagsimulang magbago tulad ng ibang bata. Bago pa siya tuluyang mag-zombie, sinabihan niya ang guro na umalis. Kinagabihan, muling dinalaw ni Ace Caldwell si Melanie. Nagusat sila at humingi ulit ang doktor ng numero. Sumagot si Melanie ng 4, numero ng kanyang selda. Kinabukasan, dumating si Parks para kunin si Melanie. Inilabas niya ito at isinakay sa elevator. Inilabas siya sa pasilidad kung saan may putukan at nagtatakbuhang mga sundalo na nakikipaglaban sa mga zombie sa bakod. Nagtataka si Melanie habang itinutulak siya ni Parks papunta sa isang laboratorio kung saan naghihintay si E. Caldwell. Tinanong niya muli si Melanie tungkol kay Schrodinger's cat. At nang hindi siya masiyahan sa sagot, ipinaliwanag niyang ang pusa ay sabay na buhay at patay, tulad ni Melanie. Tinutukan siya ng isang doktor ng pampatulog at agad siyang nawalan ng malay. Inilagay siya sa lamesa at tinalian, ngunit mabilis siyang nagising. Dumating si Miss Justino para pigilan si Caldwell, pero nalinlang ito, pinababa niya ang baril ng guro at insprayan ng pepper spray kaya nahuli siya ng sundalo. Ipinaliwanag ni Caldwell na hindi lang niya hinihiwa-hiwa si Melanie, ginagamit niya ito para gumawa ng bakuna. Biglang nag-alarm. Sinabi ni Caldwell sa isang doktor na ibaba ang shutters, pero nakapasok ang isang zombie at kinagat ito ng todo. Napatay ni Caldwell ang zombie, ngunit nasugatan ang sarili niyang kamay. Nagsimulang mag-turn ang doktor pero nakalabas ito bago tuluyang magbago. Naiwan si Melanie kasama ang zombie, ngunit hindi siya nito inaatake. Kinuha niya ang scalpel at pinalaya ang sarili. Lumabas siya sa pasilidad at nakitang kaguluhan ang lahat, zombies na umatake sa mga sundalo. Nakita niya si Justino na binubugbog ng mga sundalo. Galit si Melanie at sinugod sila, kinagat at pinatay bago siya nawalan ng malay. Sa huli, isinakay siya ni Justino sa military vehicle at tumakas sila habang bumabagsak ang buong complex. Pagkalipas ng oras, huminto ang sasakyan sa gitna ng kawalan.
Napagtanto ni na Parks at Kieran na si Melanie ay nasa likod. Pinakawalan siya ni Justino at sumigaw si Caldwell na hindi ito desisyon ng guro. Tumakbo si Melanie palayo, huminto, at unang beses niyang nakita ang totoong mundo. Sinubukan ng grupo mag-radio ng tulong ngunit walang sagot. Naghanap sila ng supply sa sasakyan, ngunit walang tubig o pagkain, mask lamang na ginagamit sa pagkuha ng zombie. Nagpasya si Parks na tumungo sa beacon dahil malamang patay na lahat bukod sa zombie children. Ipinuwesto nila si Melanie sa gunner seat, nakatali at may mask, at naglakbay papunta sa ilog para kumuha ng tubig. Pagdating doon, inatake sila ng zombies. Nakagat ang isang sundalo at matapos maghintay, nang magsimulang mag-turn, binaril siya ni Parks. Doon niya natuklasang isinama pala ni Justino si Melanie sa loob ng sasakyan. Tinanong ni Melanie kung ano ang zombies at ipinaliwanag ni Caldwell na sila ay mga tao na nahawahan ng fungus na naipapasa sa kagat. Nang sinubukan nilang paandarin ang sasakyan, sira ito at kailangan nilang maglakad patungong London, mas mabilis pero mas delikado. Habang naglalakad sa pagitan ng maraming tulog na zombie, nakarating sila sa dead end. Isang zombie mother ang nagtutulak ng stroller. Nilapitan ito ni Caldwell at nakita niyang gumagalaw ang loob ng stroller, isang daga pala. Napasigaw siya at nagising ang zombie mother at ang lahat ng nasa paligid. Nakataka sila at nakahanap ng abandonadong ospital. Umakyat sila sa itaas na palapag para mas ligtas. Habang nagpapahinga, tinanong ni Melanie kung saan siya nanggaling. Ipinaliwanag ni Caldwell na siya at ang iba pang tulad niya ay ipinanganak sa ospital mula sa mga inang nahawahan habang buntis, kaya ang fungus ay dumaan sa placenta. Mas naiba sila, mas nakakapag-isip at nakakaramdam. Pagbalik ni Justino, binigyan niya ng bagong damit si Melanie at humingi ng paumanhin na wala siyang nahanap na pagkain. Kinausap ni Parks si Justino at sinabing mahal siya ni Melanie. Samantala, nagkakaroon din ng koneksyon si Melanie kay Kieran. Kinabukasan, mas maraming zombie ang nakapalibot sa ospital. Walang daan palabas. Nagmungkahi si Melanie na siya ang lalabas dahil hindi siya inaatake ng zombies. Hindi gusto ni Caldwell ang plano pero wala nang iba. Bago umalis, nagpalit si Melanie ng damit at lumabas. Nakadaan siya sa mga zombie nang walang problema, ngunit nang makita niya ang isang pusa, hinabol niya iyon at kinain ng hilaw. Pagbalik, may dala siyang maliit na aso na ginamit niya bilang pain para maalis ang mga zombie sa ospital. Nagpatuloy sila sa paglalakad papuntang beacon. Nakakita sila ng kakaiba, fungus na tumutubo mula sa mga bangkay. Ipinaliwanag ng doktor na ito ang susunod na yugto ng fungus. Mas malalim pa, nakakita sila ng higanting masa ng katawan na naging malaking halamang fungus na posibleng maglabas ng spores para mahawa ang buong mundo. Nakakita sila ng mobile lab at pumasok. Sinubukan nilang paandarin pero sira ang makina at walang sagot ang radio. Lumabas si Kieran para maghanap ng supplies. Nagsabi si Melanie na kailangan din niya kumain, kaya pinalabas nila siya para manghuli. Nang matapos, nakarinig siya ng kakaibang tunog at sinundan ito papunta sa bookstore kung saan may grupo ng mga batang zombie tulad niya, nag-uusap gamit ang mga tunog. Isang bata ang pumasok at sinabing may naamoy siya, kaya lumabas sila. Samantala, lumalala ang kondisyon ni Caldwell at sinabi kay Justino na may sepsis siya. Binalik ulit nito ang usapan sa pagkuha ng utak at spine ni Melanie para sa bakuna. Bumalik si Melanie at sinabing hinahanap ng zombie children si Kieran. Samantala, nakita si Kieran na nakakita ng lata sa kalsada at napadpad sa isang tindahan. Kumakain siya at nagbabasa ng maruruming magasin ng may batang babae na lumitaw. Inakit siya nito at dumami ang mga batang zombie. Dumating ang kanilang leader at sabay-sabay nilang inatake si Kieran. Dinala ni Melanie sina Parks at Justino sa tindahan, naamoy niya si Kieran. Pagdating nila, natagpuan nila itong kalahati na lang ang katawan. Naunawaan ni Melanie na patibong iyon para sa kanilang lahat. At tama siya, naghihintay ang zombie children sa labas. Hinamon niya ang leader at nag-away sila. Napatay niya ito at napatunayan sa iba na siya ang pinakamalakas. Nailigtas niya sina Parks at Justino. Pagbalik nila sa mobile lab, nakabukas ang pinto. Pagpasok nila, tinamaan sila ng gas, inilagay ni Caldwell. Hinila niya si Melanie papunta sa slab pero napahinto dahil masyado nang masakit ang sugat sa kamay niya. Pagharap niya ulit, gising na si Melanie. Nag-usap sila. Pinipilit ni Caldwell si Melanie na isakripisyo ang sarili para iligtas ang sangkatauhan.
Halos pumayag si Melanie pero tinanong niya ang huli, buhay ba siya o ginagaya lang ang tao? Sagot ni Caldwell, buhay ka. Sabi ni Melanie, kung ganoon, bakit kami ang dapat mamatay para iligtas kayo? Tumakbo si Melanie palabas at sinundan siya ni Caldwell, walang armas. Agad siyang napalibutan ng mga batang zombie. Samantala, nagpunta si Melanie sa napakalaking fungus at sinunog ito para palayain ang spores. Hindi niya sinasadyang nahawa si Parks na sumunod sa kanya. Habang nagtuturn, nakiusap ito na barilin siya. Tinupad iyon ni Melanie. Nagising si Justino sa loob ng lab na protektado mula sa spores. Naiintindihan niya ang nangyari. Sa labas ng bintana, naghihintay si Melanie, buhay at leader ng mga batang zombie. Sa huling eksena, naglabas si Justino ng whiteboard at nagsimulang magturo, habang nakaupo sa labas ang mga batang zombie, pinamumunuan ni Melanie. Lahat sila ay dumadalo sa klase ni Miss Justino. Make sure to subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa kayo ng ganitong klaseng videos. Salamat sa panonood.